Okay po, topic po natin ngayon para sa edad 40 pataas. I'm sure marami kayo napapansin pag edad 40, 50, 60, yung mga pagbabago sa katawan, panghihina ng katawan, at syempre lahat tayo darating dito, nagkakaedad. Pero magugulat kayo sa mga sintomas. Diba? Unang-una, mapapansin nyo, lalo na pag 50-60, parang lumiliit yung muscle ko. Ano ba nangyayari? Parang nagsasag yung skin para bumabagsak dito. Parang nakakalbo siya, di ba? Tapos makikita mo ang itsura mo sa salamin, di ba? Dati maayos, diretso. Ngayon, bakit parang nagsasag yung skin, bumabagsak yung lumiliit yung muscle. Actually, yung muscle natin, pag edad 30, ang muscle natin malaki. O kung sa hita, ganito kalaki ang muscle. Pag edad 50, halos ganyan na lang yung muscle, liliit na siya. Pag edad 65, maliit na lang. Halos 50% ng muscle mass natin nawawala pag edad. At dahil dito, mapapansin nyo, parang hindi ka na makaakyat ng hagdanan, mas mahirap na tumayo pag umuupo, mas masikip na yung katawan, so lumiliit yung muscle mass natin. Kaya mamaya tuturo ko yung mga tamang pagkain dapat nyo kainin para ma-maintain yung lakas ng katawan natin. Kasi lahat talaga nag-iedad, humihina. Yan ang normal path. Bukod dito sa panghihina, syempre iba nakukuba din. Pag lalo nakukuba, hirap din huminga. Bukod sa muscle na humihina, ibang parts ng katawan natin may apektado din. Puso. Pag ang puso, edad 40, 50, makikita nyo, mas matigas na yung puso. So, mas mabilis ka na hingalin pag umaakyat ka na hagdanan. Mapapansin nyo sa puso, mas mabilis ang tibok. Okay, edad 60 years old, ang tibok ng puso, baka 80 to 90 na, bumibili, sabihin, mas hirap na siya. Mas marami ng skip beats, mas tumatalo na rin yung puso. Yan, kahit sa pulso, nag-iiba na siya. Sa high blood, tumataas din konti. So, humihina ang puso, tumitigas yung mga ugat natin. Sa baga, mas mahirap na rin huminga, parang laging kulang. Yung iba, laging may plema, kasi nga humihina din yung baga. Sa tiyan, marami nagbabago sa tiyan. Yung panunaw mo, ayaw nang matunaw, lagi nang tuyo ang bibig. Diba? Ang laway ng may edad, kumukonti. Pagising mo, tuyo-tuyo ka. Paano nga? Nada-dry mouth ka na eh. Panlasa mo, nagbabago na rin. Paningin mo, nagbabago na rin. Kailangan mo may shades. Diba? Mabilis masilaw, laging tuyo dito, mas nag-GERD ka na. Yung tiyan mo, hirap na matunawan. Bakit? Kumukonti yung digestive enzymes eh. Yung dumi, mas matigas. Mas matigas ang dumi pag tumatanda. Bukod dyan, baga, puso, tiyan, pati utak natin. Nakikita nyo, pag nagkakaedad, 50, 60, 70, mapapansin nyo, hindi mo na mabanggit yung gamit. Palagay natin eh, tingnan mo to. Ano nga tawag dito? Ito yung takip. O, puro ka na lang, ano nga yun, ano nga yun. Nakita mo yung kaibigan mo, hindi mo na masabi yung pangalan niya. Parang meron kang 1 second delay. Bakit? Humihina na yung utak natin. May mental fog. Kaya kailangan pinapractice ang utak. Okay? Kung ang katawan natin, tuturo natin, kailangan may light weights, kailangan nag-i-stretch para lumakas ang muscle, para lumakas din yung utak natin, hinahasa ang utak. Paano hinahasa? Di mag-compute kayo, mag-crossword puzzle, mag-aral lagi, di ba? O, wag lang yung puro entertainment. Kasi pag puro entertainment, chismis lang, hindi gumagana yung utak. Dapat yung nag-iisip ng kailangan ng utak natin. So, yan ang mga pagbabago sa katawan. Wala tayong magagawa. 40, 50, 60, mararamdaman nyo yan. At magugulat kayo, Doc, paano ko ayusin? Actually, yan ang mga age ko. Yan ang gusto kong ayusin din. Kunin muna natin sa pagkain. Okay? Number 1 na pwede nyo kainin, itlog. Okay? Itlog, napakaganda, high-protein food ang egg. Ito, nililista ko. Ang itlog, mataas siya sa protina, lalo na yung egg white. Yung egg yolk, pwede rin naman, wala namang kaso, unless siguro sobra taas ang cholesterol mo,
o talagang may baraka na sa puso, o takot tayo sa egg yolk na mataas ang cholesterol. Pero otherwise, sa ordinary na tao, ang itlog pwede. 1 egg in a day is okay. Makaubos ka ng 6 na itlog sa isang linggo. So, pag nagdalawang scrambled egg ka ngayon, di bukas wag ka muna mag-egg. Sa susunod ng araw, magdalawa kang egg ulit. So, parang 1 egg in a day pa rin yun. Ang itlog, marami siyang vitamina, mineral na wala yung iba. Marami siyang vitamin B, meron siyang vitamin A, meron siyang calcium, meron siyang iron. Pero ang itlog, meron siyang vitamin D. Vitamin D, yung pag nagpapaaraw tayo, vitamin D, meron yung itlog. Ang itlog, meron siyang choline. Ang choline, alam ng mga neurologists yan, acetylcholine, ginagamit yan sa utak natin. So, meron siyang choline para sa utak. Tapos yung egg white niya, napakaganda ng egg white ng itlog. Yung mga may liver problem, nasira yung liver nila, bagsak ang protina, binibigay ng doktor nga, 6 na egg white o 8 egg white. Napakaganda. So, egg, mura, healthy, pwede yan. Number 2, healthy foods, isda. Okay? Ang isda, high protein. Kahit yung mga tuna, o kung walang pera, kahit canned tuna, pwede na rin. Bangus, salmon, high protein din, mahal. Sardinas, yan, pwede yan. Actually, dito sa mga isda, ang maganda rin dito, hindi nyo alam, hipon. Hipon, high protein. Nagawa na ako ng video sa hipon. Maraming special minerals ang hipon, may iodine. Ang hipon maganda, low mercury content, safe siya. Di ba? Tsaka hipon, hindi siya nare-red tide. Hindi ka food poisoning. So, maraming benefits ang hipon. Kaya pa nasa party kayo, nakakita kayo ng hipon, alalahanin mo, sabi ni Doc Willie, kunin mo yung hipon. So, kung mahal lang. Pero hipon, very healthy yan, kumpara sa ibang seafoods. Okay, yung ulo, ma-cholesterol, siguro pa konti-konti lang, wala namang kaso. Pero yung katawan ng hipon, very healthy yan. So, fish is okay, eggs is okay. Pangatlo, peanut butter. Gusto mo, peanut na lang. Pero sa Africa, kahit i-research nyo sa Africa, di ba, ang papayat na maraming malnourished doon. Yung mga aid workers, yung mga tumutulong, mga nagre-rescue doon sa mga bata, ang pinapakain nila sa malnourished na bata, peanut butter. Yan ang pampataba, pampalakas nila. Peanut, healthy protein, high protein. Biro mo, nuts yan okay? Tayo, pwede naman nilagang mani. Huwag lang yung masyadong maalat na mani. Maalat, mamantika, yun na iwasan. Pero yung mani mismo, kasoy mismo, kung ano man meron tayong locally, napakaganda. Pag peanut butter, pili kayo ng medyo wag masyadong matamis na peanut butter, wag masyadong magatas, at high sugar. Basahin nyo lang. Merong peanut butter na mas maganda yung halo. More protein ang laman. Merong peanut butter na high protein. Number 4, beans. Lahat ng beans, munggo. Diba? Mga green peas, yung nilalagay sa halo-halo na beans. So, mga munggo, lahat yan napakaganda. High protein at gulay pa. Diba? Gulay, puro vegetable protein tayo. Ayan, egg, fish, beans. Diba? Hindi naman baboy baka yan O, gulay, may protein rin. Papakita ko. Soybean, tokwa. Ang taas ng protein ng tokwa. Tokwa, tofu, hindi ko sinabi taho Taho, ang daming asukal Konting-konting asukal lang. Taho, kung gusto nyo konting-konti. Pero yung tokwa, tofu mismo, super healthy. Kaya yung mga vegetarian, minsan kumakain ako dito sa mga Seventh-day Adventist, favorite ko yung mga veggie meat. Yung mga veggie meat, yung kunwari karne, pero hindi naman karne, tofu yun So yung tokwa, kahit yung veggie meat, very healthy yan. Alternative yan sa karne, tapos healthy pa. Kasi kung taba ng baboy, taba ng baka, alam naman natin masama. Kaya itong mga soybeans, tofu, beans, healthy. Pagdating dito na sa karne mismo, okay? Karne na pag-uusapan natin. Maraming klaseng karne, di ba? May beef,
May chicken, ito may goat pa nga dito sa na-research ko, may kambing, may iba't iba, o may rabbit pa, yung mga duck at iba pa. Pero dito sa mga ito, lahat naman sila high protein. Pero ang nakita ko dito, ang dami ng protina ng beef, ng mga steak, ay pareho din sa dami ng protina ng chicken. So, yung white meat ng manok, pwede na yun. Mas safe pa rin yung manok kaysa sa puro baboy at baka. Especially, sa tulad ko, kami mga lalaki na may prostate problem, di ba? Kaming mga lalaki na may prostate problem, lumalaki yung prostate, takot kami yung prostate maging masamang bukol, di ba? Takot kami. Yung beef, binabawasan. I'm sure hindi nyo pa naririnig to. Turo yan ng urologist ko. I-check nyo rin sa mga medical research. Basta may prostate problem, huwag masyado maraming steak, huwag masyado maraming beef. Pag sinobrahan mo, masama sa prostate. Diba? Pero pag isa-isa lang, wala nang problema. Beef steak, paminsan-minsan. Yung araw-araw steak, hindi rin maganda. Tsaka pag high protein, nakita nyo naman, pwede rin masira yung kidneys masyado. Yung chicken, yung manok, nilagang manok, sabaw ng manok, mas okay yun. Mas gentle sa kidneys, mataas din yung protina, pampalakas. Nalala ko nga si Manny Pacquiao eh. Dati meron siyang kalaban nung talagang height niya na may kalaban siya na magagaling. Ang kinakain niya nun, nilagang manok, nakita ko eh. Kanin, di ba? Tsaka gulay, tsaka manok. Kasi chicken, very healthy. Okay? Next, pwede rin ang oatmeal. Yan, maganda oatmeal. Di ba? Puro healthy tinuturo sa inyo. Ang oatmeal kasi, pampababa ng cholesterol. Proven yan. Oatmeal everyday sa umaga. Bababa cholesterol nyo. Kung may problema kayo sa cholesterol, mag-oatmeal kayo. Everyday, bababa ng 25 points ang cholesterol nyo. Baka matanggal nyo pa yung gamot nyo. Pag nag-normal na cholesterol nyo, balik kayo sa cardiologist nyo. Baka sabihin niya, hindi mo na kailangan yung atorvastatin, simvastatin. Nakuha mo sa oatmeal. Okay? Si Doc Lisa dati nag-oatmeal, kaya lang nagugutom eh. Gusto niya minsan kanin. Yan. Kanin, pampataba. Pero kung kaya niya lasa ng oatmeal, okay yan. Vegetable protein, also very nice. Ano bang vegetable sources of protein na mataas? Diba? Gulay. Spinach, may protina, broccoli at cauliflower. Spinach, broccoli, cauliflower, 45% yung mga protein sources yung matataas. Mushroom, matataas din. Pero yung mga kangkong natin, pwede na rin yan. So, broccoli, cauliflower, spinach, basta green leafy, high iron, high protein, pwede na. Pagdating sa seafoods na favorite ninyo, ito favorite niyo, babanggitin ko yung seafoods. Shrimp, hipon, tahong, gusto niyo tahong, di ba? Crabs, alimango, tulya, clams, scallops, lobster. Ang dami. Okay ba ito lahat? Hindi natin kaya lobster, mahal yun eh. Huwag na natin isama sa listahan. Ang gusto ko dito, yung shrimp pa rin. Nakita ko mas safe ang hipon, mas okay siya. Yung crabs, ma-cholesterol yung taba ng ano. Pwede pa, minsan-minsan, yung pinakalaman lang. Ang tulya, ang problema ko sa tahong. Okay? Sa tahong, mataas din ang protein ng tahong. Healthy ang tahong, masarap ang tahong. Kaya lang, ang problema sa tahong, siyempre, nasa dagat siya, nakukuha niya yung dumi. Minsan may red tide. Lalo na kung tumatanda na tayo, papunta na sa senior, may red tide eh. So, baka matsambahan tayo na hindi na-test, napakain ka ng 10 tahong may red tide, magtatai tayo, ma-hospital, madedextrose, baka tayo matsambahan lang. Kaya kung kakain kayo ng tahong, safe source at mga 2-3 piraso lang. Okay? So, yung hipon, mas magandang source ang protein. Tulya, I think safer, pero ganun pa rin. Konti lang. How much protein do you need? Ito, ano na mga sources? Ito na nga binanggit ko. Itlog, merong chicken, merong tofu, merong yan. Yan naman iba, mga monggo, merong gulay, at iba pa. Bukod sa pagkain, ano pa kailangan natin para lumakas? Wala tayong choice pag tumatanda tayo. Ito pa napapansin ko, sumisikip ang katawan.
Para tayong plastic na nakabalot. Masikip lahat. Yung fascia, masikip. Dati, kaya mo todo-todo. Ngayon, parang kulang. Dati, kaya todo taas. Ngayon, parang masikip. Dati, yung leeg maluwag. Ngayon, masikip. Dati, kaya ko mag-squat. Ngayon, parang ayaw na mag-squat. Diba? Pasikip ng pasikip yung katawan. Pati yung likod. Dati, yung likod natin, gumaganon nga. Ngayon, yung likod, subukan niya magpulot. Diba? Pag may edad na, hindi na nga makapulot. Paano? Ayaw na mag-bend eh. Ayaw na mag-bend yung likod natin eh. So, ang gagawin natin, dahil masikip ang katawan, sa umaga, kailangan may stretching tayo. Okay? May stretching. Isang shortcut kung kayo sumasayaw, nagzuzumba, yung mga ganyan, dancing, yun, pinakamaganda yun. O, sama kayo sa ganun. O, kasi baka boring itong mga calisthenics sa inyo eh. Boring yung ganito sa inyo eh, di ba? O gusto nyo talaga yung mga dancing with music, pwede yun, maganda yun. Yung mga tai chi, maganda rin yun, yung sa ibang bansa, ginagawa nila. Tapos, pagdating sa muscle, maraming ways. Pag tumatanda na, ang gusto kong squat, ganito na lang. May silya, tatayo ka, uupo, tatayo, uupo. Pero upo ka sa silya, tapos tatayo ka, uupo ka. Bakit ganong squat ang gusto ko? Kasi yung normal squat, baka hindi na kayanin ng edad 50, 60 pataas eh. Kasi pag nag-squat ka na mababa, yung tuhod mo mape-pressure. Mabigat, malaki ang tiyan. Maliit na ang muscle, tapos nag-squat ka, mamaya bumagsak ka, bumigay yung tuhod. At least pag silya, upo, tayo, gawin mo 10 times, mapapagod kayo. Hindi siya madali. Tapos, meron kayong tiptoe. Alam niyo naman yung tiptoe, di ba? So, hawak kayo sa silya, mag-tiptoe kayo. Isang paraan din naman, habang nakatayo ka, hawak ka sa silya, yung paa mo, ginaganon mo. Yan, pinapa-right mo. Ayan, 10 times. Patalikod yung paa mo, 10 times. O, paharap paa mo. O, stand in one leg, maganda rin yun. Yung tatayo ka, one leg, ganyan. No? Pero maganda, may konting hawak. Just in case matumba ka, may hahawakan ka. O, practice nyo lang. Lahat yan importante. Tulad na sinabi ko, lumiliit yung muscle natin. Pag weights, gusto ko light weights lang. To 3 pounds, 2 pounds, 3 pounds. 4 pounds, pwede na yan. Yung ganito lang. 10. Kala nyo madali. Ganyan, mamaya. Oh. Okay. Tapos yung exercise, meron ding wall push-up. Gusto ko rin wall push-up. Yung tunay na push-up, tingnan natin kung kaya nyo. Kung kaya nyo, very good. Pero wala akong kilala na kayang ganun eh. Ganun lang tayo. Tapos yung exercise, ang tip ko, since lagi tayo nakaupo, na mamanas na yung paa natin, pati hita ako nga dito, medyo may manas-manas na nga ngayon eh. Pag tumatanda, ganun talaga po. Nagmamanas-manas kasi yung mga ugat natin medyo lumuluwag. Eh, walang solusyon sa ganun eh. So, ang solusyon lang, galaw-galaw. Para gumalaw yung dugo, para hindi masyado magmanas. So, ang secret ko lang, pa nag-exercise at may edad na, huwag mo isabay-sabay sa isang oras. Huwag yung 4 o'clock, 5 o'clock todo exercise. Pwede mo gawin short lang. Sa umaga, 10-15 minutes exercise. Tapos trabaho ka, computer. After 2 hours, konting exercise na naman. Tapos, balikan na naman sa computer, whatever work mo. So, tinatawag natin dito, exercise snack. Para nag-snack ka. Hindi ka nag-snack ng pagkain, hindi ka nag-snack ng mangga. Ang snack mo, exercise snack. So, kahit pa paano, nag-exercise snack ka, nakaka-rest yung katawan mo. Diba? Hindi ka masyadong pagod masyado. Okay? So, yan po. Tamang pagkain, tamang pag-exercise, ito yung galaw-galaw natin. Yan ang kailangan natin para lumakas habang tumatanda. Okay? Ano pa ba nakalimutan ko? Yan. Kaya daw niya mag-squat sa age 67. Dr. June Reyes. Napakagaling Dr. June Reyes. Gawin nyo. No problem. Pero yun lang nga, age 67, napakagaling. Congratulations. Diba? O, talo mo ako. Diba? Pero ako kasi, takot ako mapilay eh. Takot ako masobrahan. I'm sure nasubukan nyo yan eh. Yung iba gusto mag-lunch. Alam niyo yung lunch? Mahirap yung lunch ha. Hindi ko pinapayang mag-lunch. Pag manood kayo ng video, lahat pa magsasabi mag-lunch kayo. Ako ay huwag kayong mag-lunch. Marami ako kilala na operahan sa tuhod ng lunch.
Lunge is nakaganon ka, tapos isang paa lang. Unless talagang construction worker ka. Pero kung office worker ka lang, tapos biglang gusto mo maging athlete o triathlon, baka mapilay kasi. Takot ako na pag sinobrahan, napilay yung likod, na-spray, na slip disc, napilay yung tuhod, nasira yung joint. Isang sira lang, forever natin paghihirapan. Kaya wag na lang ipilit. Pero si tatay, kaya niya 67. Hinay-hinay lang. Tsaka pag may edad na, ingat din tayo sa mga exercise na basketball, na ganyan, badminton, medyo hard court, matigas ang court, no? Masira tuhod natin. Oo, tingnan natin muna. Pwede naman brisk walking, di ba? Yung konting, basta yung wala masyadong tagtag sa tuhod. Tapos yung bilad sa araw ng mga exercise, ingat tayo. Yung mga football, yung mga ganyan. Basta bilad sa araw, mahirap eh. Mahina na puso, mabibilad ka pa, ma-heat stroke tayo. Hindi na tayo ganun. Huwag lang ma-injury. Ayoko lang ma-injure kayo. Pwede naman unti-unti. Sabi ko, itong exercise na, pinakamaganda nga mag-exercise kayo sa may aircon eh. Punta kayo sa mall, o di tumingin na lang kayo. Bili lang kayo ng mura, tapos ilakad-lakad nyo. Kasi yung maganda yung temperature, malamig, mas masarap mag-exercise. Diba? Maganda, malamig, yung mga overseas worker na sa malalamig na lugar, ang sarap mag-exercise. Sa Pilipinas, ang init-init, hindi ka makaka-exercise. Hihingalin ka dito, kailangan sa malamig na lugar ka. So, sana po nakatulong tong tips. Okay, si Dr. June Reyes, pwedeng panoorin, pwedeng sundin. Salamat po.